The Pod Network Entertainment. Parang ganun din naman eh. Feeling ko sa third world talaga, yun talaga yung labanan talaga. Parang mabuhay ka muna bago ka gumawa ng trippings mo sa buhay. Hindi pwedeng ano eh. Kailangan may ano ka muna kasi parang tatawagin kang pabigat. Oo. Palamunin. Oo. Diba? Yung mga, parang yung mga nakikinig nito na artist, parang wala naman nagsasabi sa akin ito. Sa podcast mo lang narinig yan eh. Tangin to ha. Wala naman nagsasabi sa akin nun eh. Kay paint siya ganyan no. The driver. Supportive na yung parents ko eh. Kung lang nagsasabi dyan, pinagsasabi nito. Welcome to Intellect Walwal with Victor Anastasio. Ito ang podcast na ako ay stand-up comedian with Comedy Manila. At ito yung mga intellectual and walwal thoughts ko lang. At madalas ako mag-guest din ng stand-up comedians. At ang guest natin ngayon ay walang iba kung hindi si Sugar Ray. Ray Mamuad. Yeah, hello. Gusto mo ba yung bago mong nickname? Oo. Lagi ako may nicknames eh. Dati ikaw yung cutie from UP eh. Oo. Medyo hindi naniwala yung iba dun eh. Pero si Sugar Ray, sweet. Ako yan. Oo, di ba? Kasi ngipin mo, sabi mo, nababakot na dahil sa asukal eh. At gumawa kasi ako ng episodes dito tungkol dun sa nangyari sa akin sa nag-split ako. Ikaw yung comedian after ko. After, oo. Ikaw yung na-introduce pa sa kalita na, ano ba doon ko ba sinabing cutie from UP? Oh, cutie from UP habang warak na pala yung warak hips mo. na pala yung paa ko, no? Oh, nag-heart pa tayo. No? Si Ray. Si Ray rin ay... professional eh. Siyempre, the show must go on. At si Ray ay kasama rin mag-o-open sa Alabang March 22 show. Yun. Yan. Punta kayo si Vic yan eh. Haribon Theater. Pinahype up mo pa pala ako, naputol kita eh. No? Ano yung tutuloy mo? Si Vic yan? Si Vic yan. Punta kayo. Akala ko may malapit ka pa sabihin eh. Yun na yan. Basta, punta kayo dyan. Yan. So, ano yan? Haribon Theater. Haribon. Insular. Ganda dun. Oo. Haribon. Speaking of Haribon, ito gawa sa Haribon to. Gawa sa Philippine Eagle. Hindi, joke lang. Ito ay soy hainan. Naku, kaka-dinner lang namin ni Ray dun sa labas. Sobrang sarap. Napakasarap. At ito si Jasper, ang ating podcast manager. Si Jeff, ang podcast manager din. At yung iba pang dyan, employees dito sa Cinematic. Pinromote din eh, no? Oo. At The Pod Network. Busog na busog sila sa soy hainan chicken. Kasi pinag-usapan namin ni Jeff yung gout namin tsaka yung high cholesterol. Ito, pag manok pala, healthier yan eh. Oo. Gout safe. Totoo. Kasi meron silang hiniwalay nila yung sabaw nung Yun, chicken. tama. Yung chicken oil, hiniwalay nila. May chicken. Sabi mo nga, di ba? Yung aura ng manok nandun. Yung chicken oil. Yung soul niya nandun eh. Yung soul niya. Kinahain ko parang naramdaman. Ganoon ako eh. Pero ito yung manok na masayang kinatay, masaya. Oo. Totoo yan, kung maging manok ako, gusto ko maging soy hainan. Then I want andok. Pero ba yan? Pwede, walang bawal dito. At soy hainan, alam mo, hindi naman dapat namin binabasa to eh. Pero natuwa na ako kasi may quiz. Pero sige. May text eh. We don't just cook chicken. We craft an experience. Na-experience mo ba kanina? Oo. Parang kinraft talaga yung pagkalagay ng mga chicken. Naka siya eh, di ba? Parang nakachap eh. Oo. May parang coloring book. Parang arts and crafts talaga eh. Okay. Arts and crafts. Coloring book nga, no? Parang ipipinta mo yung sarili mo experience. Kasi ang dami niyang sauce na yellow, black, brown. May green, yung luya. Yung luya. Yun yung original na hainan. Para ako nag-Singapore ulit eh. Oo. Diba? But with pang friends. Talaga, pang international tong soy hainan. The best, promise. I-try nyo. Ayan. Ano pa ba yung nasa quiz nila? At soy hainan, we don't just serve food. We serve a legacy of flavor that's been built over a decade. One chicken at a time. Decade yun. Decade. Yung sound ng decade. Oo, grabe. 10 years na sila sa business. Kung di nyo pa natitikman, where have you been? Where have you been? Under the chicken coop. Masarap. So, ito ang ating episode sponsor. Kung gusto niyo mag-sponsor dito sa Intellect Walwal, para naman may food ang ating guest. No? At may food din ang mga taga-TPN. Andyan yung accounting, andyan yung managers, di ba? Para masaya lahat. And of course, yung guard ng building, nakalimutan natin bigyan. Oo nga eh. Sabi mo nga siya yung defender natin. Defender.
Ano sinasabi mo kanina? Pag may... Kung zombie apocalypse yan, papagbawalan niya muna. Di ba? Oo. Diba? Lady guard dyan, sabihin niya, lag ka muna dito. Sa office ka. Diba? Hindi ka pwede dito. Zombie po siya. Tatrabaho kami dito, zombie ka dyan. Anyway, si Ray Mamuad ay kasama rin sa unang ever 1 hour special ko sa MOS. Oo. Sa MOS Katipunan. At kumusta yun? Nagbigay na si Vic ng review niyan nung review ng openers niya. Ako lang yun Hindi, nung ano pa to, mga 2018, 2017? Oo, yun din yung una mong special, di ba, Vic? Oo, una kong special, yung meet and greet. Meet and greet. With Sobrang Victor excited Anastasio. ko nun. Sobrang saya nun. Na sabi mo nga, ayun nangyari sa akin nun, di ba, ako yung nag-open. Hindi na ulit nag-open. After... Bumomba talaga eh. Oo. Bumomba, pero Yun talaga, di ba? Anong year ka ba nag-start nun? Comedy? 2016. Bago ka pa. Bago 1 or pa 2 lang. years pa Pero lang. ano pa yun, college. Hindi pa consistent din eh. Kasi college, pupunta lang ako pag walang masyadong ginagawa sa school. Yan. Pero nakitaan na ito nung kasabawan. Kasi di ba parang ganun din ako nag-comedy, nakita ko. Sa tingin ko parang nung napanood ko yung joke mo na cesarean section, talagang naisip ko hindi na ito maubusan ng joke. Talaga ba? Oo. Okay na, gagawin ko yun. Gagawin ko sa Haribo pag pumunta kayo. Insular Alabang Theater. Cesarean. Cesarean Alin yung section. nanay nyo. Oo. Sabihin nyo, may isis ng comedian dun. Makarelate ka Mag-invite ka ng mga invite ka ng mga midwives. Oo. Ano? Oo, yan. Makaka-relate sila. Pero yun nga, kasi parang yung style ng joke mo, walang boundaries. Oo. Walang boundaries, kumbaga. Walang beginning and end. Oo. Wala. Parang pag tumingin ka sa outer space, sa sky, parang ganun. Maraming stars. Oo, parang ganun ang mga joke. May kaya may something. Ganun. Oo. Ganyan, no? Anong course muli nung theater, di ba? Philippine Arts. Philippine Arts, yeah. Theater, lahat ng arts sa Philippines. Lahat ng arts sa Philippines. Lahat sa amin, ceramics. May iba bang, arts ba yun? May iba bang nag-enroll doon? Hindi ko na maalala talaga eh. Pero may mga 18 18 ata kaming hindi gusto kayo. yung Philippine Arts. Bakit naisipin mo kumuha ng... Kasi medyo respectable siya kasi arts. Oo. Tsaka UP siya eh. UP. Pero bakit naisip mo na Philippine Arts? Alam ko, natanong ko na to siguro sa past episodes natin. Pero ngayon ko lang siya napag-isipan na, ang broad ng Philippine Arts parang lahat, no? Lahat. Philippine Arts. Lahat ng arts. Lahat. Sa Philippines. Pag ibang bansa, hindi namin sakop yan. Hindi na sakop. So ano inaral nyo sa Philippine Arts? Martial arts. Kasama din. Hindi. Bakit nagkakasapot siya? Magandang curriculum baguhin natin? Martial arts. Dapat yung PE nyo, Philippine Martial Arts. Kali, diba? Arnis. Philippine Arts lang. Pati yung lunch nyo, Philippine. Ano mo yun? Bawal ang hotdog. Puro Pilipinas. Pero ano ba yun? Yung Philippine Arts kasi parang... Bakit nga ba dun? Kasi ako dun na parang reconsider. Kasi hindi naman talaga ako pumasa eh. Kumbaga hindi ako pumasa sa main na gusto ko. Okay. Kasi ang sa gusto UPCAT? ko... Oo, parang hindi ako pumasa talaga sa UPCAT. Pero pasado yung grades ko. International Arts? Hindi. Actually, kung ano na lang nakalagay dun, yun na lang kung pwede. Kasi parang pag reconsider ka, hindi ka pumasa. Pero yung grades mo, high enough na parang, baka pwede, may something. Pwede pa, kaya mo pa. Matalino ka, kinabahan ka lang. Oo, parang gano'n. Sa UPCAT, no? Oo, kabahan naman yun. Sa math, gano'n. Oo. Parang gano'n. Pero mataas lahat nung iba. Parang wala namang math sa Philippine Arts? Oo, Wala. Hindi naman tinatagalog yung math, no? Oo, so yun. Punta ako sa Philippine Arts. So, inassign ka dun? Oo, kumbaga, dun pasok yung ko. Parang... Dalawang course yung pipiliin mo yung course na main, tapos yung kung saan yung pangalawa mong option, if ever hindi ka nakapasok. So yung isa ko doon, yung dalawa, Arts. oo. Okay. Hindi ako pumasa noon kasi pinili ko pareho quota course. Mayabang ako eh. Ano kinuha mo nun? Hindi ko alam parang economics honors ata, parang ganun. Economics honors, tsaka yung isa business honors. Parang pareho honors. Kasi honors. Lagi ko honors nung grades nung high school eh.
Hindi pala nung grade school. Yun, bagsak. Hindi mo kinuha may honors eh. O, dapat normal. Alam mo kung nag-Philippine Arts ako, di... Philippine Arts? Pareho tayo nag-jive tayo ngayon. Wala rin trabaho siguro. Oo nga, no? Hindi ako nakabangko siguro Philippine Arts, no? Walang soy hainan ngayon. Kung Philippine Arts. No? Kasi Singaporean Arts na ito. So ano ang Philippine Arts? Ano yung curriculum? Anong inaral nyo sa Philippine Arts? Actually, mahaba yung Philippine Arts. Ano yan? Parang Philippine Arts major in cultural heritage and something. Parang ganun. Okay. Parang, arts sa Philippines, pero meron din kaming cultural heritage. So, yung mga mga lumang building, mga ganyan. Mga cultural heritage sa Pilipinas. So, medyo malaking scope. Malawak nga sa ako. Pati architecture sa ako. Oo, kasama. May mga nagtitesis na ganyan. Pero yun, Philippine Arts, parang ano lang siya, parang basics lang naman din yung pinag-aralan namin. Parang mga theories ng, sabi nating theater, theories sa theater, theories kung, ano pa bang arts? Theater. Dance, meron yan. Dance. Yun, yan. Yung mga, dance. oo, yan, kasama yan. Dance. Macho dance, kasama ba? Hindi. Hindi, sayang. Alam mo, sayang no si kung meron. Dance, inaral nila yung macho dance. Macho dance? As in, may macho dancer. Totoo to ha, may pumunta macho dancer. Art yun. Philippine art din yun. Kasi iba yung macho dance na... Ay, meron ba yun? Di ba? Oo, yung sinabi niya, trabaho rin. Ano ba yung issue na yun? Nag-macho dance siya. Saan siya nag-macho dance? Parang, di ko alam kung may babae na medyo mag-sosyalin din eh. So, hindi ko alam kung private event. Private event. Na videohan. Di ba? Bakit nag-outrage yung mga tao? Kaya nga eh. Tong ino mga Philippine. Di nila ina-appreciate ang Philippine arts. Kung yan yung kailangan ipalaganap ko actually. No, na parang, macho dancing, art yan. Yeah. Lagyan mo na ng oil yan eh. Philippine oil yan. Philippine oil yan yung gamit. Coconut oil, lagyan mo. Coconut oil. Virgin? Healthy, healthy. Virgin coconut oil. Ganun lang. Pero ganun, napaka-conservative ng Pilipinas, no? Na parang, artista. Ano ba? Ba't nag-i-issue? Kasi nga, immoral, gano'n? Immoral ba yung macho dance? Siguro, nilo-look down din kasi talaga yung gano'n, di ba? Like, tapos, syempre, medyo homophobe din yung mga tao. Parang pag nakita kang macho dancing, ano ka na kagad, di ba? Gay ka na or gano'n, di ba? Oo, yung sabihin nila parang may sponky. Oo, gano'n. Diba? Parang nakakahiya. Pero kung babayaran ka ng kahit ako, sasayaw talaga ako. Family gathering, okay lang. Pero, kaya yata diba? nag-outrage dahil binyag daw yun eh. Oo. Binyag daw. Yung baby, no? Christening. Nilap dance yung baby. Yung baby. Gugulat yung baby. Tinanong daw na pare, do you reject Satan? Sabi rin ng Mark Heras. I don't know. You tell me. You tell me. Pero yun, ano pa ang Philippine arts na pati painting yan, one luna, ganyan na. Talagang lahat. Lahat. Malapit kami sa sa Philippine Museum ba yun? National Museum. Yan, malapit. Kung nasan kasi yung mga... UP Manila kami. UP Manila yung Philippine Arts. Malapit sa PGH. Oo, PGH yan. Suspolarium, yan yung mga... Oo, yun. Andito ba yung Spolarium? Andito, no? Oo, atay. Hindi ko super sure kung... Alam ko yun yung original. Nasa kanila, sa bahay daw ni Jasper Spolarium. Bilyonaryo pala ito no? Binili nila yung Spolarium. Spolarium. Nandun. Pero yung Spolarium daw nila yung hinihila, naka-shorts. Parang modern. Naka-basketball shorts. Botak. Yan ang Philippine Arts. Alam mo ba yung Botak, Nina? Ano yung Botak? Yung brand ng jersey ng mga liga. Botak. Yun ba yung tawag doon? Hindi mo na naabutan. Naka-Chicago Bulls na kape, no? Yun, yung Spolarium. Pero yun nga, Philippine Arts. Dapat stand-up ko, yan maganda, no? Kung sa-up na rin ng Philippine Arts yung comedy. Oo, sa-up. Diba? Yung mga, ito yung ginagawa natin. Kasi may comics. theater kami. May theater kami. May theater ang... Pwede. Parang doon ako na-expose doon sa theater. Kasi comedy yung theater namin eh. Comedy. Hindi kami yung may serious, di ba, na type na theater. Anong ginagawa nyo nun na comedic? May play kami na comedy yan. Si Atong, yung nagsulat nun, si Atong, comedy din naman yung theater. Tsaka meron kaming yung mga short event lang, ang tawag sa mga ganun, parang improv. Short event? Improv Hold na... up. Hindi ko na alam eh. Mabilisan lang yung mga yun eh. Anong tawag sa ganun?
parang improv. Hindi ko pa alam na ganun pala yung ginagawa namin. Pero parang group kami na may mga monologue kami, pero comedy, ganun, nakakatawa, parang ganun. So comedy naman pala yung parang nagustuhan mo na dati? Oo, dati talaga. Parang, ewan ko, doon din ako napunta eh. Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro kasi, ewan ko, funny daw eh. So, sige, try natin. Yun ang gusto mo, funny. Oo. Tsaka nandun din kasi yung mga kaibigan ko, kabatchmates. So, sige, wala naman akong gagawin ko. Malungkot, di ba? Sumali ako. Yung trippings nila eh. Yung sumali kami doon. Tapos, ang saya ng ginagawa nyo kasi yung ginagawa mong yan parang course mo. Di ba parang... Oo, part ng course. Usually, ang ano ng mga, di ba parang business, accounting, doctor, di ba? Pagka magpatawa ka, sabihin, bakit di ka mag-aral? Pero yung pag-aaral sa inyo, pagpapatawa, no? Oo. Actually kasi yung Philippine Arts, parang ang nangyayari kasi dyan, parang stepping stone yan ng mga papasok sa Manila. Pasok silang Philippine Arts, tapos lilipat sila ng course. Sabi natin bio or gusto nila mag-med. Naman yung mga professor nun, ano? Isipin mo, passionate ka, no? Oo. Welcome to Philippine fucking Arts. Diba? See you next fucking sem. Tapos okay na yung niya, tapos pagkita niya, asa na si Ay, nag-ano na po, accounting. Oo, ganun. Sino natira? Si Mamuad na lang po. Wala Pukin ang ina. Tapos doon daw yung mga friends niya, doon na lang. Pero ikaw, naging stepping stone yung mga klase mo o nag-stay kayo lahat? Ang gusto, parang yun din yung plano dapat. Kaso, hindi rin kaya ng grades ko. So, hindi ko kaya lumipat. Pero ano lang din. Kaya naman, pero love ko na rin yung course kasi nga, masaya sa loob eh. Imagine ko, masaya eh. Oo, masaya. Parang gagawa kayo ng sarili yung play, kayo magsusulat. Meron din kaming film, kami yung magsushoot. Tapos parang course talaga siya. Pero yun, masaya siya kasi talagang hands-on kami sa mga arts na. Yun yung mga trip ko yun din yung na-appreciate ko sa Ateneo na creative. May mga magsusulat kami na script, gagawa ng play. Ako lagi yung puno. Gusto ko talaga. Ako yung nag-script eh. Ako yung nag-script talaga ever since. Ako yung uma-acting, nagde-direct. Parang siya eh, no? Baka nga yun yung mga precursor ng pagiging stand-up comedian natin na wala, may pagka-KSP. Oo, yung parang... Shy pero KSP. Parang ganun eh, no? Ganun. Pero parang gusto mo na naka-structure lang yung pagpapatawa mo. Oo. Na Kasi parang hindi ka rin naman class clown na nang paprank, di ba? Hindi naman ako ganun. Oo, hindi rin eh. Parang di ko rin masabi kung paano yan. Pero parang natural lang siguro. Parang ako lang yun eh. Pero yun. Philippine Arts lang, no? Yeah. Kaya kung may anak kayo sa wag. Hindi, maganda yan. Kunin yan. Akala ko encouragement. Hindi, kunin niya yung maganda yung yan. Kung talagang mahilig sila sa arts, kung mapapuntahin niya sa film. Pero kung idiliman nyo na muna. Kasi, Diliman. Oo, Diliman. Yun talaga yung center. May Philippine Arts din sa Diliman. Hindi, mas ata sa kanila mas sa specific talaga. May theater arts. Meron silang talagang dun. Sa amin in general, halo-halo. Oo. Parang may talaga, kung painting, ganun, may painting talaga sa Diliman. UP Fine Arts. Fine Arts. UP Music. Sila. Conservatory. Ba may conservatory silang ganun. Oo. So, mas magaling kayo, no? Lahat. Oo. Di ba? Pero pagka nag-Beethoven na sila, European art na yun. Nag-CR muna kami. Pag-babawag Di ko na alam yun eh. Philippine art lang eh. Pero alam mo, kung hindi tayo third world country, iba yung di ba? Isipin mo kung kunyari, tayo, Japanese art. Di ba? Iba yung, hindi ganun ka, yung arts dito. Pag sinabi mo arts, parang di-discourage. Di ba? Guilty rin naman ako dun. Guilty rin ako dun kasi nag-sell out din ako. Kumbaga, kasi gusto ko mag-creative writing eh. Parehas tayo. Oo, college. Parang, college. Gusto ko mag-minor in creative. Pero parang hindi na mahirap accounting, stat. So parang doon na lang ako sa sell-out course. Hindi man lang ako tumagal ng 2 years sa corporate. Tapos doon din ako napunta sa creative writing. So talaga, iba yung society na yung, di ba? Yun ang mga podcast na serious. Mga nagsasabi ng society. Di ba? Iba yung society. Kasi yung society, wala yan eh. buti pa yung soyhainan.
Walang society sa masarap na manok. Oh, society ng chicken yan. Yeah. Masarap na chicken. Yan. Society ng mga manok na magiging masarap. Oh. Yan. Soy Hainan. Sarap. Pero, yun nga, no? Tsaka parang hindi siya, hindi siya mabet. Kasi kung mabetchin to, inaantok na tayo. Oo. Hindi. Parang gusto ko pa mag-boxing eh. Alam mo yung, parang magsasabong na tayo eh. Parang yung life nung manok talaga, pumasok talaga sa atin eh. Sabaw niya talaga parang... Yung essence ng chicken, no? Yung aura niya, parang gusto kong Kasi yung pag manok, manabong sa labas. tinanggal mo yung ulo niya, gumagalaw pa rin yan eh. Oo, nakita ka na ba nun? Oo. Sa kasi yung tatay ko, sa bungero yung tatay ko. Ah, ganun? Oo. So, minsan, magkakataya siya ng manok. Minsan may isang beses nakalipad talaga eh. Walang ulo. Walang ulo nakalipad? Oo, nakalipad. Pero... Tangina, para street joke to ha. Hindi, totoo. Pero parang street joke, ano? Parang pork chop duo. Walang ulo nakalipad? Pero totoo, no? Totoo. Ako nakita ko sa probinsya, kasi pag may patay doon sa probinsya, di ba maraming superstition. So, yun, parang bata pa ako nung chinapop yung ulong, tumatakbo. Oo. Basketball. Ganun yung life. Basketball? Oo. Tumakda kayo, no? Sumali sa liga. Lupit na manok na to. Jersey. Jersey. Pero yun, ibang klase, no? Ba't kaya hindi ganun yung tao, no? Pag pinupugutan mo, no? Oo, kasi pag yung 300, napanood ba 300? Oo. Yung sinipa? Hindi, yung chinap yung ulo ng anak niya, tumba agad eh. Huwag tumakbo muna, no? Dapat, pag chinap yung ulo natin, pwede pa tayo parang street dance mabilis, no? Sayo ka mabilis, backflip ka lang, no? Ganun, may ganun Bago pa ka mamatay. Di ba? No? Para sana nun. Oo nga eh, no? Buti pa yung mga manok, no? Art yun. Oh, Soy Hainan. The best. The best. The best yan, no? Pero yung sinasabi ko nga, kunya yung European, di ba? Pag sinabi mong European arts, dito, pag sinabi mo sa podcast, pagtatawa ng host. Oo. Tsaka sa ibang bansa, minemaintain din kasi talaga nila yung buildings. Cultural heritage. Mga lugar doon, di ba, minemaintain. Sa atin, ginagawang Angel's Burger yung lugar eh, di ba? Ginigiba, di ba? Kahit na sobrang ganda. Akala ko kondo yung sabihin mo. Angel's Burger. Magkakatabi, apat na Angel's Burger. Ganun, no? Di ba? Yun yung isa sa mga problema na nalaman sa school din. Kasi may mga theater, tayo, yung mga magagandang theater spaces, metropolitan, mga ganyan na luma. Hindi na kasi ginagamit eh. Pero, yun, parang plano na rin gibain. Imbis na, di ba, i-maintain, tas ipaano. Yung nga yung nakakalungkot eh, no? Wala eh. Puro kasi sa sobrang hirap siguro ng bansa, di ba? Parang hindi talaga priority yung art, no? Parang kita na kita. Alam mo, pansinin mo, pag pumunta ka sa ibang bansa, kaya di ba, nag-Taiwan ka, meron silang spaces na wala lang eh. Yung Chiang Kai-shek Memorial. Ano lang yun eh. Parang isang malaking airport na wala naman eh. Ang laki eh, no? Puro tiles lang, di ba? Maraming tiles lang dun eh. Tapos di ba parang yun yung up and down lang nila yung plug? Yun na yun. Malaking space, pero parang cultural space nila. Oo, talagang pinapalagaan nila. Kasi may history dun eh. Tayo, yung likod ni Rizal, tinayuan ng kondo. Di ba, kung pansinin mo sa Pilipinas, lahat ng lugar dapat pagkakitaan. Di ba, may vulcanizing shop dito, may burger shop dyan. May diba? laging may, ang tawag din, mga, pwede kang bumili ng bracelet sa dulo ng di ba, may shop. Puro shop. Walang cultural space halos. Meron mga maliliit, pero nawawala. Di ba, parang, ano ba? Mga tindahan ng Soy Hainan yan, heritage yan, 10 years yan eh. 10 years. 10 years na chicken yan. Gugulat ka ba sa lupit ko magano? Yan ang heritage yan eh. Wala yan sa Soy Hainan. Broth has been simmering for over a decade. For 10 years, each chicken we prepare has added layers of rich flavor and even went to college. Bago katayin yung mga manok, nagsasalute eh. Parang tataas ng flag. This has been a good life. Pero yun, iba. Iba talaga yung katulad nung malungkot tayo, parang yung Music Museum yata, may balitang gigibain na rin, di ba? Ay, talaga? May mga rumors eh. Ano gagawin dun? Angel's Burger. Sa taas eh. Pero ewan ko, baka condo uli or ano. Di ba? Sayang eh, no? Kasi hirap. Tapos yung mga natin, hindi siya nagiging tourist attraction eh. Kasi di ba, pag pumunta ka sa ibang bansa, naalala ko, nag-Japan kami. Naka-Japan nga na ba? Hindi pa?
Mga 2014. Ay, naka-Japan ka na. Oo, isang beses. Pumunta ka sa museum doon, nandun yung mga katana, yung mga ginagawa na samurai. Tapos bawal picturean. Yung parang sacred na sacred. Talagang ine-enforce nila yung ano. Eh dito parang, di ba, kung tourist ka na foreigner, naghahanap ka ng asawa, or ano, alam mo yun. Sariling Pinoy yung nang aasar eh, pag pumunta sila museum. Yun. Anong pato-paso? Ganun. Di ba? Marag na. hindi talaga, minamali talaga yung arts. History din ng Philippines. Parang hindi siya importante. Guilty rin naman ako dyan. Hindi ko sinasabing sila. Ako rin na parang, guilty rin ako Kasi nga, pinalaki ako na society. Society. Na dapat ka, engineer, doctor, ganyan, scientist. Hindi nga scientist di ba? Engineer, doctor, lawyer, yan, yung mga engineer. So parang pag arts, laging yung walang pera dyan, yung sabihin sa'yo, na ko na rin yan nasabi ko na rin yan sa ibang tao, kaya nagigilty rin ako na pagka ganyan, arts. Mag-ano ka na lang kasi, diba? Napunta rin ako sa arts. Diba? Parang ganun din naman Feeling ko, sa third world talaga, yun talaga yung labanan talaga. Parang, mabuhay ka muna bago ka gumawa ng trippings mo sa buhay. Hindi pwedeng Kailangan may ka muna kasi parang tatawagin kang pabigat, palamunin. Diba? Yung mga, parang yung mga nakikinig nito na artist, parang wala naman nagsasabi sa akin ito. Sa podcast mo lang narinig yan Tangin to Wala naman nagsasabi sa akin nun Paint siya ganyan The driver. Supportive na yung parents ko Kung lang nagsasabi niya, sabi nito. Agree ako sa chicken kanina pero hindi na agree dito. Pero nangyayari talaga yan sa majority talaga ng kung mga nagpo-pursue ng arts. Ganun talaga May ganung face talaga sa life bago Pero ako honestly, very aminin ko naman, privileged ako in a sense na yung parents ko hindi nagreklamo na sige, Philippine arts. Tinatanong lang nila, masaya ka ba? Ganun. Ano bang trabaho mo dyan? Ganun. Kasi sinabi mo, di ba, chill lang yung parents mo. Sa unang-una nating episode, gano'n talaga sila ever since. Sobrang. Kumbaga, yun na yung best gift na binigay nila sa akin talaga, yung freedom talaga piliin kung anong gusto kong gawin. Hanggang ngayon naman, supportive sila. So, very thankful ako dyan sa parents ko. So, yung mga ganitong, yung kare sa case ko, sobrang hindi siya nangyayari ng madalas sa mga nagpo-pursue ng arts ng creatives, di ba? So, ayan. I love you, mama. At saka si tatay ko. Yan ang Philippine love. I love Soy Hainan. Philippine love. Philippine love. Diba? So, hindi kasi nabiyan na para anong trabaho mo dyan? O parang nagtanong sila ng ganun? Curiosity rin? Nagtanong din naman sila. Pero legit, parang curious lang sila, no? Oo, pero may point din naman na parang, sure ka ba dyan? Anak, parang gano'n. Like, nag-iiba na yung kwento. Medyo, wala sila nagawa no? Parang wala Sabi ko, wait ka lang, sige, ganyan. Darating din. 10 years na, wala. Kailan ka ba nag-graduate? Gumraduate ako 2014 ba? Okay. O nga, 10 years. Halos. Pero ka naman sa comedy, nahanap mo yung mo sa comedy na Again, pinaglalaban ko na Philippine art din yun. Philippine art din talaga siya kasi iba yung Tagalog, di ba pa? Hindi naman lahat, may mga Cebuano rin nagsa-stand up. Pero iba yung mother tongue mo kumbaga iba. Tsaka yung kultura na sabihin mo lang Angelsburg. Di ba, hindi mo nang pwedeng dalhin sa States yun. Tapos, ang galing ko dito. You know, we destroyed the heritage dyan and then we put Angelsburger. So parang, siya hindi siya yung words lang, yung kultura talaga na no? Kumbaga, advantage din yun, no? Kung ganun. Like, nag-connect din talaga. Like, from course sa ginawa ko, tas up until now, parang naka-align naman so far yung mga nangyayari. Oo. Pero ang bilib ako sa'yo, ayaw mo talaga mag-ad agency, no? Ayaw. Galit talaga. Hindi kasi na-try ko. Explain mo yan. Explain mo yan. Kasi parang parang nagiging hindi naman breadwinner. Kabuhayan showcase. Si Leland Lim. Yung isang komedyante na kilala naman siguro ng listeners yun. Parang nagpapasok siya sa dati sa ad agency. Tapos ikaw talagang ayaw mo talaga, no? Hindi ko talaga kaya. Hindi ko kaya pumasok sa ibang
type ng creative. Lalo na pag sa ganon, ad A. Kasi hindi ko kaya tolerate nung mga taong, alam mo yun, kupal yung mga tao dun eh. Di ba? Strong words Di ba lahat siguro. May mabait. Ano ba yung experience mo na Nag-intern ka ba dun? Bakit? Oo, hindi. May isa akong pinakamalala talaga. Ako dyan, production din kasi kami sa theater, di ba? Production. So college ka pa nito? College pa ako nito. E di, ako nun. Na-experience ko maging PA. Nandun kami sa shoot. PA. Commercial shoot to ng ahensya? Oo, parang pa to, YouTube. Parang gumagawa pa ng YouTube, parang sikat na YouTube channel. Na buti, bumagsak na sila ngayon, di ba? Gusto ko nakikita na yung dark side ni Ray. Kasi yung director doon talaga, ang nangyari, biglang nag-resign yung namin. Parang boss. Ang tawag sa ganyan, di ba, creative director ba? Parang gano'n. Siya yung nag-aalaga ng buong set. Tapos hinire kami, di ba? Executive producer, gano'n. Parang gano'n ata. Nag-resign. So, short notice, ako yung ginawang, sige, ikaw na mag-asikaso ng shoot na yan. Ganon? From oo. Wala naman ako alam. After siguro 1 week lang, wala mo alam paano. Pero tinry ko naman, di ba, yung mga dapat dalhin, dapat gawin. 1 week, punta kami sa shoot, putik, may director. Director doon, putik. Hindi ko alam yung mga gagawin. Nagkakamali ako, first time ko. Sinigaw-sigawan talaga ako buong duration ng shoot. Bawat mali mo. Maraming tao maraming nag-work. Parang ako lang talaga yung buong shoot talaga. Doon na trauma talaga ako. Parang, anong pangalan nito? Mamaya. Mamaya, sabihin mo, no? Bubulong ko ito mamaya. Sisigaw ko pala mamaya. Kakatayin natin yan. Gawin nating soy chicken yun. Ako kumakain, para matanggal yung galit ko. Naalala ko na naman. Galit na galit talaga ako. Kasi, ang nangyari nun, after nung shoot, syempre wala akong magawa after nung shoot, nag-resign din ako. Umalis ako. Sabi ko dun. After ko umi-exit, sabi ko dun sa director, kasi kinausap ako, parang, ngumingiti pa Sabi ko, alam mo, thank you. Magkikita din tayo sa impyerno. Sinabi mo? Yan ang Ray Mamuad. Diba? Yan Ray Mamuad. Siguro, ganun talaga. May mga power trip talaga, no? Yung mga power trip na ganyan. ad agency, mga production, mga sine, mga TV. Parang para siyang magnet ng mga ganung tao, no? Kupal parang, ng tao Tapos ang ayoko sa ganun, mabait siya sa artista. Oo, mabait. Sobrang mabait. Di ba? Nagagalit yung mga kinain nating manok. Kasi yung mga soy chai, energy na naman lumalabas sa atin. Empathetic yung mga manok na to. So pag kinain mo sila at nagalit ka, magagalit din sila. Magagalit din sila. Meron silang strong chicken energy. Kaya yun lumabas. Pasensya na guys. Sorry. Nagalit din yung mga kinain nating. Sabi ni Soy Hainan, kanina okay pa yung promotion lang. Parang nagtutunog albularyo na kami nito. Alam mo, kung di lang tayo kumain ng Soy Hainan, nagsuntukan na tayo sa kinis. Ito lang talaga yung reason kung ba tayo napipigilan yung mga bad thoughts natin. Kasi good vibes na. Kumain ka na busog ka na Kung ako talagang umalis na ako dito Pero ganun nga, yung parang yun yung ayoko Kasi at least sa akin, kung kupal ka. Hindi yung parang alam mong power trip lang. Power trip talaga. Pagka may artista, mabait. Tapos pagka may nagkamali, papakita mo yung, papa-impress ka ba sa Feeling ko may mga psychological level. May mga pa rin yan na sinisigawan din sila nung bata sila. Loser sila nung high school. Tapos bigla naging director sila. Tapos parang position of power na sila. Naninigaw na sila. Parang ako sa mga Grab driver. Ganun Sorry sa mga nasigawan kong mga tsaka mga worker. Pero nakapag-soy hainan ka, hindi mo na ginagawa Oo nga Dapat nagsasoy hainan. Pag mainit ulo nyo, umorder agad kayo soy hainan. Pa-order nga ng isang dyan, yung yun, may commitment to perfection means that every bite is infused with the comforting flavors of broth that's been perfected and passed down over the years. Meron ba kayo nun? Yun ang gawin nyo. Yan ang gawin nyo. Pero putya, kaya pala yun na yung tingin mo sa mga kupal talaga, no?
No. Pero alam ko naman na hindi. Pero parang Trauma talaga breaking yun. point lang talaga. Kasi parang, unang-una, yunurakan ka. Pangalawa, sa harap ng maraming tao. Harap na ng maraming tao. Tsaka iba yung, buti sana kung mainit yung, alam mo yung, mainit ulo ni Direk. Oo. Nagalit siya sa artista, nagalit siya, alam mo yun, pero ikaw, alam niya ikaw yung bata. Oo. Alam niya ikaw yung Parang baguhan. Alam mo yun, yung parang, pag sinigawan ko to, walang mangyayari sa karir ko. Oo. Kasi pag sinigawan niya yung artista, baka masira yung karir niya, gano'n. Oo. Diba? Tsaka gets ko kung kung may mali talaga ako. Pero minsan wala talaga eh. Trip niya lang minsan talaga eh. Enjoy niya lang yung power. Oo. Ba't ganyan? Damit, basta minsan, ba't daw ganun suot ko? Ganun. Mali, basta malala yung Ang ina pati suot mo, siya. Kanina pa yan eh. Hunting natin yun. Sabihin mo yung pangalan mamaya. Tapos, wala lang. Pagpe-pray natin. Okay. Forgiveness. Padalan ko pa ng soyhainan yan eh. Di ba? Para magbago yung buhay. Pag kumain siya yan, pati inner child niya mahihil. Babait yan. Babait yun. Pero, ayun, part din siguro talaga. Kaya masaya sa comedy. Kaya masaya mag-stand up. Kasi, totoo Isa lang yung kupal dito, natanggal na. Oo. Hindi ko kilala yun. Hindi ko rin kilala yun. Joke lang. Comedy podcast ito eh. Tatanong na naman sila niya sa Telegram group. Sino yun? Kupal. Di, pero di ba? Walang ganunan dito. Na di ba? Kasi alam din na, kumbaga parang pare-pareho tayo ng pinagdada. Kahit gaano ka, yun din na napansin ko no? Kunyari nag-on cam ako sa O-Shopping, gano'n. Pag sasabihan ako, parang iniisip ko na lang, hindi naman niya alam yung experience na ito eh. Very vulnerable. Diba? Kasi kahit anong gawin mo, ikaw yung nasa camera, diba? So parang ganun tayo sa comedy na parang kahit gano'n lumaki yung ulo mo, pwede ka pa rin bumomba talaga literal eh. Anytime. Kahit ikaw si Jokoy, diba? Sa Oscars. Kahit ikaw na si Dave Chappelle, si Bill, bubomba ka pa rin. So at parang point, hindi ka pwedeng magyabang masyado eh, di ba? Tsaka may kung bumomba ka, alam mong may mali, di ba? Like may reason kung bakit naka-experience ka ng hindi mo gusto na experience, di ba? Kaya may reason. Yung iba wala eh. Suot mo lang unfair no? Parang, di ba? Kaya solid. Okay. First time mo ba nakwento tong kwentong to? Oo, medyo dapat, first time. Pero, yan, gusto ko yung mga dark ni Ray Mamuad, yung mga dark side niya. Dark arts. Philippine dark arts. Yung mga, di ba? Pero, na ako ngayon? Calm. Very, na ako ngayon? Wag pa. Di ba? Wag pa. Dinidemonyo eh. So, kainan eh. Na-suppress yung ko eh. Yung galit ko eh. Dapat, ko. Pero malapit na rin eh. Ano malapit? Malapit na rin talaga yung breaking point eh. Na, alam mo yung galit ka na lang. Kasi, ang tagal ko mabait eh. Tapos... Ano to, in general o dun sa director na to? In general? In general naman na to siguro. Yan. Minsan, di ba? Ma-enjoy ko yan. Lumalabas na eh. Nakita ko nga eh. Lumalabas na nung last open mic. Yung mga pinasasabi mo sa akin. Sabi ko, story mamuwan ba to? Ikaw nga yung may lumabas kaninang, binakasabagid eh. Ano yung lumabas? Hindi ko alam. Hindi ko na maalala. Pero mga secrets, dark secrets ni Big yan. Yung podcast kanina. Dark secrets na yan. Dark secrets yan. Hindi pwede sabihin yung mga gumulong mo lang habang kumakain. So, gulat ka na lang eh. Gulat ka eh. Soy chicken na lang. Soy high na lang tayo. Sarap. Pero ganda nga na lumalabas na yung akupalan mo sa... Hindi naman akupalan. Pero yung dark rin, lumalabas na sa stage yung galit. Nakakatuwa rin eh. Nakakaano parang... Iba naman. Yung nga. Ikaw din ba, Big, pag ganon, pag galit ka rin, parang sa open mic, nadadala mo din? Or... Oo, Wigo. Diba? Parang totoo nangyari yun eh. Ikaw, sinakal mo si Jad. Wala akong sinakal. Wala pa. Mamalis ka ngayon. Ako, Wigo din ako eh. Naano mo ba yun? Hindi.
Sinakal ko ba si Jad? Hindi mo naalala Hindi ko yun. maalala. Hindi mo naman sinakal, pero parang ginanyan mo lang. Naalala mo yun? Parang hindi ko... Dumark thoughts lang na parang, pag ginawa ko kaya to? Hindi naman ganun na. Hindi strangle. Hindi strangle. Pero parang ginanon mo lang na. Naalala mo ba yun? Parang naalala ko na. Parang, antok na kasi, no? ano lang yun parang out of the blue ko lang ginawa. Yun nga yung dark side mo na, pag inantok ka na, hindi mo na masuppress. Saya eh. Saya kasi nila lahat eh. Sabi ko, ba't try ko kaya anuhin lang yung leeg ko? Hindi naman nasaktan. Hindi. Ano lang, parang curiosity lang. Curiosity. Ano kayang feeling? Di ba, manakal? Hindi ko kasi gagawin sa buhay ko. Hindi ko gagawin manakal talaga. Pero, okay lang yan, Ray. Alam mo yun, yung... Dinidemonyo kita sa episode na to. Okay lang yan. Kasi lumabas na yung director na kupal eh. No? Ano ko na yan, tinago ko yun eh. Pero baka at some point, ano ba yung mga ganyan ko? Feeling ko marami rin ako mga ganyan, pero sa dami nakalimutan ko na. Oo nga, may ganun ka rin ba na parang talagang nasa utak mo talaga sa likod lang minsan at some point Bigla lang... Parang wala namang ganun. Yung nagalit sa akin, sinigawan ako ganun. Meron yung in the moment na inis lang ako, pero parang wala naman yung ganun kalala. Pero malala kasi yung ginawa kasi sa'yo talaga eh. Oo. Hindi ko alam kasi nagsimula ako na parang ako na yung apprentice ni na Sherwin tsaka Sherwin Buenvenida. Rest in peace. Nag-writing. Oo. So parang ako yung alam mo yun, malakas si Sherwin eh. So parang, ewan ko, parang may ganun eh. May big brother ako. Ikaw kasi parang bigla kang tinapon dun na nag-resign lang kasi yung isa eh. No? Hindi ka na magtatao kung bakit siya nag-resign eh. No? Kung ganun pala yung director. Hindi ko maalam eh. Pero wala man akong ganun sa kaputiang palad. Wala kang parang isang anger na parang yung mga inappropriate sexual ganyan. Yun talaga. Yun talaga. Yung pinadcast ko yan eh. Pakinggan nyo. Yung mga ganun lang na experience sa work. Pero wala yung pinapahiya ako na lang eh. No? Hindi naman sa lang. Pero hindi yung katulad ng ginawa mo na sinisigawan. Parang wala kasi sumigaw. Nung nasa work ako, parang sumigaw din ako pabalik eh. Kasi parang na ako eh. Parang alam ko nang hindi ako magtatagal. So parang ganong mode. Ikaw kasi bagito ka pa eh. Tapos talagang... pahiyain pa, ganyan. Tsaka, ano mo yun, karir mo, nasa harap mo. Tapos hindi mo rin alam ang nangyayari. Na parang, bakit mo pinapagaling? Hindi mo alam gagawa. Parang tumulong na ako. Parang ganon eh, clueless. Ako kasi parang nagkasungay na rin. So parang sumagot na ako nun eh. Yun, wala naman. Maganda nga yung no? Parang yun ang goal ko na sa buhay. Yung pwede mong sagutin yung mga tao na walang consequence. No? Kasi naisip ko yung mga mayayaman. Daydream ko yung mga ganyan. Di ba? Kasi may podcast kami ni Mac Navarez, yung title, Papabaiting Ka ng Pera. Yun talaga eh. Pagka sabi ko, di ba? Pagka may project ka, kunyari, kukunin ka ng gagawa ka ng Instagram video, tapos inis ka na paulit-ulit yung revision. Hindi mo matanggihan dahil may utang kang babayaran eh. Pero kung mayaman ka, di ba, parang hindi mo naman. Kaya rin siguro ganun yung mga ibang mayaman. Maintindihan mo rin eh, no? Hindi ko sinasabing okay lang yun, pero magigets mo rin feeling ko pag yumaman ako, kupal din ako eh. Gets. Kasi walang consequence eh. Di ba? Anong consequence pagka... Kunyari ito, podcast tayo para may manood na show natin sa Alabang, di ba? Sa March 23. 22, sorry. Baka may pumunta doon ng ibang date. Murahin tayo March 22 sa Alabang. 22. Kailangan mabait tayo, di ba? Mabait tayo kasi kaya parang, guys, watch the show, pinag-rapan po natin. Parang Star Cinema, di ba? Pero imagine mo kung, hindi naman to kasi gusto talaga natin to no? Pero wala. Pupunta tayo eh. Pero, kunyari sa, yung mga, kunyari, yung position mong gano'n, di ba? Kung, kunyari, anak mayaman ka. Yung talagang, alam mong, you know who my father is? Oo. Di ba? Yung ganong level. Siguro, nilitsyon mo ng director na yun, Ano yun? Yun ang magandang mga revenge fantasy sa utak, no? Yung dinidaydream mo. Sarap no? Yung ganun nangyayari sa akin lagi kasi pag mahihayin, or hindi mo mahihayin, parang
minsan takot ka sa confrontation. Tapos Oo. iisipin mo lang pag pauwi ka na, yung mga senaryo no? Na parang, saksakin ko kaya, ba't yun? Ginanong ko kaya? Diyan ako na-relate 100%. Diba? Kasi parang minsan ayaw mo na sumagot para tapos na no? Oo. Pero pag after, isipin mo, paano kaya kung ito sinabi ko? Oo. Diba ba naliligo ka? Ay pag-away ka uli sa kanya? Oo. Diba? May mga ganun. May mga ganun no? Ano dapat ito sinabi ko? Anong yun Kasi, Diba? Kasi parang pacifist no? oo, parang Kaya tayo naging comedian kasi parang tayo yung pag binubuli ka, joke mo na lang. oo, parang, Yung pag may bully, papatawanin mo para hindi ka idamay sa bullying. Di ba? Oo. Parang ganun Pero minsan parang pag nanalo tayong loto, tayong dalawa. No? oo. Sige, Alam mo kasi, maghahati tayo. nung trabaho pa ako sa bangko, ginoke na, parang yun yung lumalaki yung mga, di ba may mga ganun time na lumalaki yung jackpot na 200? Oo, naninews na yun. Oo. Tapos yung small talk mo na pag nanalo ka nito, ano yung mangyayari? Oo. Tinanong nung kaibigan ko yung security guard. Oo. Tapos, di ba yung iba pag, ganyan. Siya parang galit. Yung parang, pag ako nanalo, pag babasagin ko lahat ng bintana dito. Oo. Di ba? Parang may ganun na siya na parang siguro lagi siya pinag-utos-utusan lang na. Oo. Ma? Dinidisrespect lang siguro siya doon, no? Tapos puti. Kung magka-pera ka talaga, no? Iba talaga pag marami kang pera, makaka-get away ka sa maraming bagay. Oo. No? Hindi ka makukulong. Di ba? Pag kinasuhan ka, tawagan mo lang yung yung parang sa mga narcos. Oo. May narcos. Napalado ba yun? Hindi ko pa natapos pero Basically yung... may narcotics yun, di ba? sina Escobar yung nasa kanya nasa kanya lahat ng nasa bulsa niya lahat ng pulis. Lahat, oo. Di ba? Isipin mo gano'n, no? Pagka may ka, sabihin mo, gano'n Hello. Oo. Ako sabihin natin, Jeff. General si Jeff. Jeff, kumusta? Kumusta na yung mga inaanak mo? Gaganyanin mo, di ba? Ganun, may onting... Small talkin mo pa onti. May onting small talk na parang medyo banta no? Na may parang ano pa yun. kilala ko yung mga inaanak mo Oo. Kumusta yung bahay niyo dyan sa alam mo kung saan nakatira, di ba? So parang matatakot na yung general na ganyan. Meron kasing direktor na pinagsisigawan ako di ba? Ayaw ng PNP yun. Hindi naman di ba? Ayaw ng PNP yun. Oo, sir. Ayaw ng PNP yun. Ayaw ng PNP yun. Di ba? Oo, tiklop agad Oo anong gagawin natin dyan? Kasi pagka na sayang. Di ba? Kakasal na yung pamangkin mo. Oo, sir. Di ba? Tuloy pa yun. Ang haba na ng fantasy ko, no? Di ba? Di ba? Napangakuan mo na siya, nabibigyan mo siya ng bahay. Yun nga Kasi yung bahay, alam mo, mapapatayo yan Pero yung pagkatao ko, tinumbay. Oo. Anong gagawin natin? Para matayo yung bahay, itatayo mo rin yung, di ba? Dignidad ko, di ba? Oo, sir. Anong oras bubukas liligpitin? Sir, bukas kasi busy. Anong oras? Bukas! 4 p.m., sir. Yun. Ligpit, yung director. Automatic. Yung agad. No? Ang bilis ng kasi pinag-isipan ko na talaga yung mga ganyang situation. Oo. Sarap yun talaga masarap. Yung parang tinetreaten mo, tapos magmamakaawa sa'yo. Yan. Oo, yung ganun. Siguro. Pero kasi wala tayong perang ganun kalaki. Oo nga no? Hanggang daydream. Tuloy-tuloy natin. Yung fantasy yung parang sa mga James Bond. Oo. Yung nasa madilim na kwarto lang siya, tapos hindi niya alam kung ano nangyayari. Oo. Di ba? Tapos biglang papasok ang ganun. Tapos sabihin mo, baka nagtataka kung bakit ito yung suot ko. Oo. Diba? Babalikan mo siya ng ganun, yung mga witty movie lines. Di ba? Kasi pag itim, hindi halata yung dugong tumatagaktak Naalala mo yung ginawa mo sa akin? 2014. Mapapaalala mo, no? Habang may, alam mo yun, nakatali siya, tapos yung bibig niya, may brief mo. Alam mo yung gano'n? Nakabusal siya ng brief mo. 1 week to. Diba? Tapos wala siyang magawa. Brief mo talaga. Hindi siya makasalita no? Mga ganun. At one point talaga in life. Diba? Kahit isang beses lang, no? Mamimili ka lang talaga ng mga, yung deserve talaga Sacrificial lang mo lang para lang motivate lang. Motivate ka lang, Pero hindi, way behind na tayo dyan. Sa mga revenge. Bawin. Revenge? Wala gawin.
Akala ko daydream. Ginagano ko yung dark side mo yung dark arts mo eh. Hindi, ano na yan. Tatapos na tayo dyan. Sino pa? Babasa na tayo ng... Sino pa? Na- Nagbabasa ka ng ano? Babasa tayo ng mga how to calm your inner peace. Ganun. How to calm your inner peace. Ganun. Fake diba? Self-help na lang. Oh. Yung sabihin mo, yun ang sasampal mo sa mukha niya habang nakatiwarik siya. Alam mo, nakatali siya patiwarik. Pero ay level mo. Ito kasi binasa ko, how to find your inner peace. Hindi ako mahilig magbasa eh. No. Sasarado mo, sampalin mo siyang gano'n. Pak! Tapos magsiswing siya, di ba? parang gano'n. Magsiswing siya. Sa lakas eh. Oo. Sarap nun. Tapos alisin mo yung bibig niya. Alisin mo yung tape niya. Mamakaawa siya, di ba? Dali lang. Huwag ka maingay. Huwag ka maingay. Basahin mo. Basahin mo. Gano'n, no? Basahin mo yung how to find your inner peace. Hindi niya mabasa kasi baliktad. Baliktad. Rennie, gumagay siya. Rennie is the Bobo. Ganda nun. Kung mangyari yun, Di ba? i-give up ko yung dreams ko maging comedian. Para na doon. Ay, hindi. Revenge. Hindi. Marami rin ako mga revenge fan. Meron lang isa. Nakwento ko na yata ito sa podcast eh. Yung parang paborito ko ikwento. Kasi birthday ko pa nun. Pag birthday ko, nagtatrabaho pa rin ako. So parang nag-audition ako. Nag-BTR. Sa isang parang alcohol... director din. Alcohol commercial. Tapos, mga director no? Tapos parang basta meron lang isang mahabang buhok. Tapos may, yung typical theater look. Typical theater look. Suspicious na yan. Oo. Tapos parang yung malaki mag-movement. Tapos parang ang plot yata parang nagsalita yung aso. Tapos magugulat kami, ganun. Mag-group kami into 3. Tapos parang ganun, sabi niya, sige, ito parang magkakilala sila nung theater actor na yun. Ay, okay. Hindi to si Pepe Herrera kasi mabait yun eh. Tsaka sumikat talaga siya eh. Parang siguro siya yung classmate ni Pepe na ginagaya siya lagi. Alam mo yun? Pero parang ganun. Tapos, parang sinabi ng director, wag mong itabihan sa akin. Parang ganun. Masyado malakas siya, baka malamon niya. Parang ganun. Di ba basically sinasabi, masyado magaling, baka matabunan ako. Parang sino yun? So nag-acting kaming ganun. Tapos yun, nakita ko na lang yung theater na yun sa billboard ng Burger King. Burger King. Hindi, teka, ako pala yun. Ako pala yun. Plot twist. Kala nyo yung burger na yun dahil gusto ni Vic ng burger? Hindi. Revenge. Soy High na gusto ko eh. Soy High. Gusto ko rin Burger King. Pero gusto ko rin. Sarap rin yun eh. Sarap yun. Pero yun nga eh. Masarap mag-comeback na ganun pag may Yung alam mo makikita nila na parang Saya maging comedian tapos binibigyan ka ng ganun. Kasi mayabang ka tsaka marami kang inner issues eh. So hindi mo talaga gagamitin sa mabuti. Parang may nanood sa Wicked Dogs pa dati, Brickwell. Parang yinayabang niya na lumabas na ako nun sa Burger King. Tapos parang sinasabi niya. Ewan ko, parang corporate din na parang, alam mo yung mga, siyempre binasa ko na yung niya, no? Kinusgahan ko na siya. Pero basically sinasabi niya na parang, kinonsider ka rin sa KFC eh, ganyan, pinanesent ka. Pero nakuha si ganyan. Hindi ka pinili. Parang, oo. So sabi ko, ganun, saan yung billboard niya? Sabi KFC. Ang layo ng lasa ng soy hainan. Mas healthy pa. Walang yan eh. 10 years, kahit, di ba? O flavor? Wala. Ito, mas magaling yung flavors nito kasi oriental. Alam mo yun. Yung dun. Steamed, healthy. Di ba yung pa nila secret spices pa nila. Secret, etong soy hainan, hindi na kailangan ng secret. Hindi kailangan ng secret. Sinabi nila yan eh. Lang. Chicken lang. Chicken to. Perfect chicken lang. Perfect chicken. Yun lang, yung mga ganong revenge fantasy. Pero marami. May mga ganun, may mga kwento na hindi na dapat ikwento din eh. No? May mga dapat hindi na sabihin. Parang yung ganun sa KFC. Di mo na kailangan sabihin sa'yo yun eh. Parang ewan kung power trip lang din na parang ako yung nagde-decide. Parang ako yung nagde-decide kung sino yung para i-ano ka lang. Parang may ganun eh, no? Parang i-ano ka lang din, ibaba ka lang din ulit. Parang hindi mo.
Tsaka feeling ko habang tumatanda ako, parang naging grumpy old man na rin ako. Oo. Kasi may isang nakausap akong podcaster din. Tapos sinabi niya lang na yung unsolicited advice. Di ba nakakainis yung mga ganun minsan? Parang sinabi niya lang na parang mas okay na na may guest ka sa podcast. Sabi niya parang na-awkward kapag mag-isa. Tapos parang ang sinabi ko sa kanya, along the lines of, hindi, sobrang gamay ko na yun. Alam mo yun, walang pleasantness, walang joke lang, wala. Talaga inano mo lang, no? Nirebatan mo lang ng isa no? Di ba? Wala, matanda na rin ako siguro. Pero guys, feeling ko hindi naman parang grumpy old man. Parang feeling ko lang, mas hindi mo lang tinotolerate yung, kuwari sabihan, parang injustice ng mga tao sa'yo. Kasi kapag medyo young ka pa or like at some point, may ka pa, di ba? Parang may inner kindness ka pa, di ba? Pero pag tumatanda, medyo parang ayaw mo na ng bullshit eh. Kaya ganun di siguro yung mga matatanda, no? Oo. Nanunulak na sa pila. Di ba? Di ba? Oo. Parang papunta na yata tayo lahat. Isipin mo, kung matanda ka, syempre magagalit ka talaga. Lagi kang nasa Mercury, di ba? Di ba? May mga hardships ka na ikaw ba yung joke na may shotgun? Ay, oo. Dapat ginagawa mo. Hindi naman sa dapat, no? Pero parang tonto ako doon. Ang ganda eh. Ang ganda ng premise eh. Parang Mercury drug, tindahan ng gamot, tapos may shotgun ka. Shotgun, di ba? Kung sino pa yung kailangan ng gamot, sino pa yung shotgun mo. Di ba? Di ba? Bakit? Putik, may sakit na nga eh. Pag hinold up, malamang kailangan ng health eh, no? Desperado. Ay, shotgunin mo? Di ba yung laki ng baril nila eh. Oo, shotgun talaga eh, no? Kung old man ka may insurance naman yun siguro. Pag tinanggalan mo ng paa yun, ba okay lang yun siguro. Diba? Ano pa yung mga kwento mong gano'n? Yan lang talaga yung tumatak, yung Parang yun lang yung medyo parang turning point na parang kailangan ko na mag-grow as a person. Parang hindi ko na ipuput yung sarili ko sa situation ulit na gano'n. Kasi parang sinisi ko rin yung sarili ko na parang, ba't hindi ka na lumaba o hindi ka man na sumagot? Pwede naman ako mag-quit eh. Like in the middle of the, na-realize ko ng time na parang, pwede naman ako umuwi na lang eh. Di ba? Sino bang, anong bayad nila sa akin? Minimum wage? Kailangan ko ba yun? Kaya ko namang maghanap ulit. UP naman ako. Di ba? Parang gano'n. Parang mga lang. Parang turning point lang na parang kailangan mag-grow as a person. Yun. Yun yung bilin origin story. Parang kumbaga, kung maging superhero ako si anti-creative. Anti-creative arts. Anti-ad agency. Anti-ad agency. Wala ba kami ni Lilan dyan? Buti nag-resign na rin siya. Nag-resign na rin si Lilan. Sumama na siya sa kabutihan. Na rin. In your book. Parang umalis na siya sa dark side. Dark side. Parang ganun. Ano ba sa ad? Meron lang iba rin kasi, merong alam mong mga may masabi lang eh. Pag creative ka, tapos bibigyan ka ng feedback. Parang ito sinasabi ko to, tapos may mga nakikinig. Hindi ko na kukunin. Di ba parang gusto ko umabot sa point na sabihin ko na yung brand, di ba? Sige. Kaya, ikaw, sino ba? Hindi, wala na lang. Ang dami yung... Parang gano'n. Tapos walang consequence kasi sobrang yaman mo na, no? Parang ganyan. Kasi parang may... Yung mga comment nila, yung mga phrasing parang parang minadali. Alam mo yung gano'n? Yung parang minadali niya to. Tapos parang, bakit di ba, husgahan mo yung work, hindi yung kung paano ginawa. Hindi mo naman alam yun eh. Yung process, no? Yung po yung tinira, no? Paano mo nalaman yun? Parang minadali, parang di sineryoso. Paano mo nalaman yun? Sabi mo na lang kung pangit. Di ba? Mas mabuti pag gano'n eh. Kasi yung inuhusga mo na parang sinabi mo tamad siya. Parang gano'n. Parang mo sinabi tamad siya eh. Totoo naman. Pero... may gano'n eh. Akala nila. To be fair, may mga gumagaling sa gano'n eh, no? Yung pag talaga. Parang sa Whiplash. Diba, ano ba yung movie na? Whiplash. Yung pag nasa toxic environment ka, biglang may mga gumagaling ng sobre.
May mga ganun naman tao, pero hindi siya applicable sa lahat talaga. Like, feeling ko majority hindi applicable yung ganun. Tsaka pwedeng gumaling, pero baka magaling na kupal. Magaling. Like, mag-spawn ka lang ng another evil. Parang parang yung hazing, di ba? Parang dahil ginawa sa akin to gagawin ko rin. Baka ganun yung director mo eh. Parang ganun. Na parang, nung PA ako, sinisigaw-sigawan ako. Parang cycle siya na... Nagpo-project na lang na gano'n. Tapos iba na yung pangalan na tinatawag sa'yo eh, no? Ba't ganyan, suot mo direct? Nasabi mo, ay wala. Diba? Parang ini-imagine yung ginanon din siya, tapos parang umuwi siya, tapos umiyak. Nagpa-flashback. Siguro kung yung nag-ano sa CR lang, Hindi sa salamin. Parang ganun yun siguro. Kakausapin niya yung sarili niya, no? Hindi pa rin nawawala yung sakit. Kahit tinapon ko na sa iba. Wala pa rin talaga. Walang makakagamot. Hanggang sa nahanap niya si Panginoong Jesucristo. Yan talaga yung paraan eh, forgiveness. Pero tingnan mo, no, kahit na masama sila, binibigyan pa rin natin sila ng reason kung ba't ginawa nila yun eh. Kasi minsan nga walang reason ba't ginawa lang. Kasi nga tayo, kind talaga mabait talaga tayo. Diba? Kupal lang pero mabait. Kupal. Parang siguro ginawa nila to kasi ganito siguro sila. 60-40 tayo. 60% kupal, 40% na. Basta parang ganun. Sila nasa 90% na. Hindi, ayoko kitang damayan, no? Sorry, binabawi ko yun. Ako lang pala yun, hindi ko. Mga at nights. Some nights, 60-40. Pero siguro nga walang rason, no? Kasi parang isipin mo, no? Parang kinausap mo yung magulang nila. Parang hindi mo ba ito yan nayakap ng bata? Lagi ka na binabaon na yan. Sinasabihan namin, lagi ka mabait. Pinagpipray namin. Tapos sabi niya, ayaw ko mag-pray. Di wag. Be your own person. You are the best that ever happened to our life. Ganun pala, no? Tapos kinausap mo yung director niya dati. Ang bait-bait ko dyan ng PA siya. Umiiyak siya. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Nasa-stress ako. Huwag ka ma-stress. Okay lang yan. Kupal lang talaga siya. May tao kayong gano'n, no? Talagang lahat ng formula, wala siyang childhood trauma. Kupal lang talaga. May gano'n kaya, no? For sure meron. Feeling ko meron talaga na siya lang kupal. No? Yun yung mas malala talaga. Alam mo, pag documentary, tapos nalaman ko talaga yun. Kwento niya, no? Kwento niya. Hitman talaga, hitman. Hahanap lang ako. Diba? Cavite, ganyan. Yung mga walang birth certificate. Alam mo yun? Nagmamotor lang. Walang identity. Mga ganun. Pero totoo yun. Ay, big. Ay, 1 hour na. 1 hour na yun? Mag-open mic pa tayo. Grabe. Pero thank you sa Soy Hainan talaga. sarap talaga ng kain natin kanina. Kung wala to talaga, napunta natin sa violence. Kung wala, feeling ko, finiflip na yung mga table dito. Binabasag na namin lahat. May fight club na dito. Kinakain na namin yung mga halaman dyan. Inaagat namin yung mic. Dinudura namin ganun para sa susunod na gagamit. Diba? May panis na laway. Wala. Ganda. Ganyan ang usapan ko yung mga revenge. Marami akong ganyan. Pero I'll feel, to be honest, comedy rin yung nag-help eh. Na parang mag-control ng emotions. Lalo na pag negative emotions. Na nababalance eh. Sipin mo kung wala to, kung walang stand-up comedy, hindi ka, feeling ko criminal siguro tayo. Oo, criminal tayo kasi mga joke on a Wigo, papanood niya sa August. Ano ba? Mali-mali sinasabi ko. March 22. Alabang. Yan. Kung napanood niya na yung Wigo, manood kayo uli. Kasi may mga joke talaga na, napanood na namin yan. Gusto ko pa rin gawin. Ang saya eh. Tsaka meron ako mga bago ngayon. Yung open mic ko, yung naka-brace ako. Ay, oo. Hindi pa nila alam yun. Last week, yung naka-brace ako. Yung mga joke. 7 minutes yun. Ang ganda nun. Tapos yung talagang brand new. Brand new. Duterte jokes. Hindi nyo panood yun. Kahit nanood kayo last year sa Alabang, may makikita kayong mga bagong dyan nun. Yung mga iba, ninakaw ko na. Rin. Gagawin ko rin yung ibang jokes ni Vic. Ganun. Yeah, ako rin. Gagawin ko yung jokes niya kahit ako yung pagkatapos niya. Sabihin ko, kamukha ako ni Harry Roque. Lahat kami. 3 kami dun. Harry Roque. Parang may gawig namin. Pero yun yung philosophy ko sa stand-up nga turning negative matter into positive energy. Yun. Ganda nun. Kasi imbis na mag-status ka lang na wala namang punchline, parang at least pinagtatawanan mo, may natutuwa, may nakaka-relate. No?
Kasi serial killer siguro tayo kung walang no. Iniisip ko na lang pagka may sumingit, lagot ka sa akin sa Instagram Reels. Lagot ka sa akin sa stage. Alam mo yung pag may sumingit, gagano niya yung baril mo agad. Ano na agad kung hindi. Wala tayo, notebook lang Sige, may sumingit. Lagot ka sa akin. Ganun lang. Wala, hindi kami violence. Wala. The beauty of Philippine arts. Yan, Philippine stand-up comedy and Philippine arts. Yan, title ng show. Philippine Dark Arts. Dark arts. Ray Mamuad. Kasi medyo dark yung usapan natin. Medyo nga no? Pero... Mga revenge, Sino papatayin mo sa Comedy Manila? Yan. Sige, sabihin natin. Kung may isa. May isa. 1, 2, 3. Ano na? Yan. Automatic, di ba? Automatic no? May nag-pop up na image agad. Ako talaga, kung tatanungin nyo, si Vic. Hindi. Mamaya abang nakasakay sa kotse, gano'n niya lang yung sa Guadalupe Bridge. Ang gagawa mo, Ray! Yan ang huling soy hainan na kinain mo. Wag! Gusto ko pang kumain uli ng soy hainan! Habang tumatumbling tayo. Umigot-igot tayo. Soy hainan chicken. Isipin mo. Hanggang sa near-death experience. Maraming salamat sa mga listeners dyan tsaka watchers. Meron, kung gusto sumali sa Telegram group, mag-Facebook group na ako soon. Tinatansya ko lang sa mood. Going back. Dahil baka maraming haters. Pero hindi naman siguro. Ewan ko. Abangan nyo yan. Tapos kung gusto nyo sumali sa Telegram group, kung gusto nyo na mas exclusive, mas elitista, parang Telegram, mas civilized. Maganda to Instagram kasi pagkakuha tingin nila sa inyo, sa channel mo, may dede agad. Ano dede? sa Reels. Sa Reels. Sa Reels ko? Hindi sa Reels. Sa Instagram Reels? Sa Instagram. Nan-lost ako doon Nataka ako kung ano yung algorithm mo Hindi. Ako pag sa algorithm ko, mga Bible quotes Akin din eh. Dede rin yung Bible quotes. The chicken breast. Ayan. Is blessed. The chicken breast is blessed. So yanan. I-click nyo or i-tap nyo yung follow sa Spotify dahil every time i-tap nyo yun, yung school bully nyo nagkakasakit. Totoo. Yan. Revenge. Every time i-click nyo yung follow at may sinama kayong ibang tao makinig sa podcast, yung school bully nyo, nabibilaukan. Revenge. Yan. So, bahala na universe dyan. Click nyo yung follow. Again, yung show namin, alabang, kung nakikinig kayo ng podcast, silent listener kayo, natutuwa kayo, nako, pag napanood nyo yung live, ibang klase energy. Ibang klase live, di ba? Walang tatalo sa live. Walang tatalo. Di ba? Isipin nyo, tinitingnan nyo to, sarap na, di ba? Pag kinain nyo live, parang ganun din yung stand-up. Iba. Kung silent listener kayo, ito na yung time na manood kayo. Kung nanood na kayo dati, manood kayo uli. Okay lang naman umulit. May mga jokes, new jokes, siguro mga 30 to 32%. New? Oo. Sasabihin ko dapat 50 pero na-pressure ako Mga 32. Mag-invite kayo ng mga hindi pa nakakanood. Di ba? Crush nyo, date nyo, asawa nyo, anak nyo, kaibigan nyo, barkada nyo. Di ba? Masaya. Si Ray Mamuad. Yes. Isa sa mga, ayun nga, sinabi ko sa kanya, hindi na siya mauubusan ng joke dahil creative yung utak niya. Philippine arts ba naman Philippine arts. Di ba? Kung nagagawa mong nakakatawa lahat ng abstract, wala ka ng limit. Oo. Di ba? Kasi parang pwede ka mag-storytelling, pwede ka. Oo nga. Diba? Excited ako sa mga mararating mo pa at sana umabot ko din sa point na nakataling na patiwarik yung... Oo, ganun na ako successful, no? Ako rin. Sana. At some point. Oo. Magkaka-Netflix ka na, di ba? Yun. Pero cooking show. Parang ano yun? yung struggling pa yun. Struggling cooking show. Struggling cooking show. Let's help. At least may Netflix. Netflix. At least may Netflix. So yun, makinig kayo ng, manood kayo ng show namin. At salamat sa lahat ng mga nakikinig. Thank you sa lahat sa inyo. Na-appreciate ko yun. Ano pa ba? Next episode, solo ba or may guest? Di pa alam. May iba ka bang show? Huwag mo munang promote dito dahil yung show ka muna, no? Wala. Sobrang free ko for this month. Ay, nice. Ano mo muna? Socials mo, kung meron kang social media, Instagram. Ayun. Sa Instagram, follow nyo ako kasi nagpo-post ako doon ng mga videos minsan, tsaka mga memes. Baka ma-type nyo. Ray Mamuad. RAEMAMMUAD. Sa Instagram.
Facebook, wala ka na yun. Facebook, wala. Wala na dun. Instagram tayo para lagi ako doon active sa Facebook kasi. Sige, maraming salamat ulit sa Soy Hainan. Thank you, Soy Hainan. The best chicken. Nag-thank you rin yung mga andito sa ating lahat sa TPN at sa Cinematica, everyone. At yun, mag-open mic na kami ni Ray. Yes. Sana makahanap ka ng waiting slot. Sana. Para meron kami new jokes na maidala sa inyo dahil yan naman ang nag-excite sa amin bilang comedians. Meron kang new joke na gumagana. No? Yun ang life. Yan. Essence. Maraming salamat. Peace out, Intellectual Wall. Merch, magkakaroon na rin ng t-shirt soon. Hoy! Nag-iipon lang ako ng Nice! kapital. Oo, okay na eh. Sabi ko, okay na, maganda tong supplier kaso wala pa akong pera. Oh. So, yun. Ipunin ko lang yan. Tapos maganda yung merch, promise. Kasi speaking of Philippine arts, Okay. si Ogie Pontanilla ay isang, parang yung art niya, tattoo art eh. Oo. So, nag-design siya ng mga t-shirt. Okay. Bibili ako ng mga art niya. AVGGS Nice. sa Instagram. So, tinanong ko, pwede ba kitang i-commission? Mm. Ayun, nagbigay siya ng napakagandang, ayan, ipa-flash ni Jasper yan sa screen. I think yung design yun. Angas yung tattoo art. May dragon. Oo. Siguro. Pakita ko sa'yo. Sige. May bungo. May bungo. Angas. Grabe, ganda. Nice. Ito yung shirt eh, pero wala pang print. Ito yung black on black version. Triple black. Kumbaga sa Adidas. Triple black, hindi nyo makita yung design. May design yan, black lang. Limited edition eh. Pero ito na yung t-shirt, finit ko. Ganda. Ganda. So ito, print na lang, lalarga na eh. No? Maraming salamat, peace out, ingat kayong lahat. At forgive lang eh. No? Forgive and okay revenge at some point, pero forgive. Yeah. Diba? Ang gulo ng sinabi mo. Parang saksakay mo, pero pinapatawag mo na. Saksakay mo ulit. Comedy lang. Comedy lang. Ikaw ni James. Peace out. Ingat kayo lahat. Bye-bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.